Good morning, good morning. Yan, good morning mga karaos. October 30, araw po ng Lunes. Ayan, election day po tayo ngayon. Election day para sa mga tumatakbong chairman at kagawad. Meron lang muna akong pupuntahan dito sa labas. May bibilin lang ako dito sa hardware. Eto mga karos, hindi ako sigurado kung makaka-whole day kami ngayon dahil yung ilan sa mga tropa boboto po. Kami din, boboto kami pero mga ano na lang kami, alas 11. Yan, alas 11 ng umaga, sasabay namin sa break time. Siguro madali lang naman yung pagboto kasi hindi naman malawak yung mga yung saklaw ng mga botante. So dito barangay lang naman. So sana mabilis lang para makabalik kami ng alauna para makapagtrabaho pa. Yan, sayang naman kasi yung araw kasi bukas wala tayong pasok. Sa susunod na araw pa yung pasok natin. Ito ipagpapatuloy natin yung ongoing project natin dito sa Phase 4. Yan, mamaya pupunta tayo ng All Home. Bibili tayo ng pull-out basket. Yan, pull-out basket. Tapos dadalhin natin kila Master Batang pagkatapos. Nakapamili na nga po pala ng kulay ng aluminum si Mama at saka ng design. So explain ko na lang po mamaya. Tapos syempre yung sa bagong project natin, pagpapatuloy din po doon yung ating mga CHB laying para doon sa likod. So ito, samahan niyo po muli kami ngayong mapayapang araw. Ganda ng sikat ng araw to. Ito mga karos, enjoy watching and God bless. Let's go. Galing na tayo sa hardware. Pabalik muna tayo rito sa bahay. Ito lang binili ko, yung Teflon. Ayusin ko muna yung aming lababo bago tayo pumasok. Ayan mga karos, okay na po tayo dito sa bahay. So dito muna tayo magbibigay ng assignment natin. Ayan, sa bagong project. Tara, batiin muna natin yung ating mga kasama. Ayan, nandito si Kuya Boy. Good morning po. Good morning, boy. Ayan, pinagpapatuloy ni Kuya Boy yung electrical natin dito sa harapan. Sa harapan ng bahay. Ayan, nandito muna si Master Jojo para doon sa layout ng plumbing. Tapos mamaya bibilhin na natin yung ibang kulang pa na fittings. Yung maalala nyo, may mga fittings akong paon ng binili rito. Tsaka itong mga tubo. Si Bilog, good morning Log. Good morning. Good morning, good morning. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Si Jamil, Mil, good morning Mil. Good morning. Tsaka si Ricky, nasaan ba si Ricky? Ayun. Good morning. Good morning, good morning. Yan, binabaklas na ni Ricky yung mga formang binuhusan ni Jamil at saka ni Bilog kahapon. Asintada tayo na dyan hindi pa ba? Forma pa rin to? Sa labas? Sa labas, okay. So nabanggit ko kahapon, pwede nang asintadahan to pero papormahan pa pala muna yung yung mga nandito tsaka dun. Eto bali layout muna doon sa planning. Hay, may plano naman tayo dyan. Tapos kapag nakuha na nila yung pinaka layout, bibili na natin yung mga yung fittings na mga gagamitin. Yan muna. Okay, bali yung assignment natin ngayon, yung paglilinya ng sanitary pipe para dito sa nakaplano sa extension na ginawa natin. Tapos yung pagpoposte. Yan, pagpoposte. Tapos electrical pa rin sa harapan ng bahay. Tapos mamaya tulong-tulungan nilang mabuhusan yung mga yung mga pinormahan nila sa poste. Okay, bali ito yung kailangan muna natin. So halos kompleto naman tayo sa ibang fittings na binili natin nung una. Tapos yung sanitary pipe na D3 tsaka D2 meron tayo dyan. So 3x2 na Y. Ayan. Tapos D2 na Y, 4x3 na reducer at saka 45 degree na D2. Yan ang mga kailangan natin dito. Yung inabang na lumina rito,
na sanitary pipe dito palabas po ng bahay papunta doon sa kanal. Bubuhayin pa rin namin to para sa linya lang po ng water closet. Kagaya rin po to ng plano namin na ginawa doon sa kabila. Tapos lahat ng ibang linya ng floor drainage babaguhin namin lahat. Kami na pong bahala. Tsaka yung sa water line connection. Ayan, bali sa PPR fittings, ang meron lang po tayo rito yung itong PPR pipes. Ayan, ang dami kasi puro PPR pipe yung gagamitin natin dito. Tapos sa T, elbow plane at saka elbow with thread. Alam niyo na yan, pag elbow with thread, yan po yung pinagsusuksukan ng ating linya para sa angle valve supply hose at saka sa faucet. So, lipat na yung catch basin na yan, tinanggal na namin. Yan, lilipat na dyan dahil nandito yung lababo. Tapos nandito po yung refrigerator. And nandito naman po yung kanyang gas range. Ayan, medyo magkakalayo po, hindi sila pwede magdikit-dikit. Tapos service laundry. Yan, maliit lang, pagkakasyahin na namin. Tapos automatic washing machine naman dito. So may mga partition po to. So may mga pa dyan, may mga pader pa po dyan na nasa 60 cm. Tapos itong toilet and bathroom natin, bali naka-drop po to. Yan, naka-drop siya. So kailangan mas mataas po yung flooring nung kwarto kasi natabi yung kwarto dito sa toilet and bathroom. Tapos ito, medyo mataas din yung flooring natin dito sa may back extension area. Bali mga karos, ito nga po pala, ipapaliwanag ko lang. Medyo malaki ang kakainin nito kung iiskwalahin namin itong pader na to. So sayang naman. So ganito kalaki, kasing laki po ng poste para may eskwala. Kunwari, ito yung eskwala ng pader tsaka to. Pag sinukat namin to hanggang doon, nasa 230 cm. Pero pagka sinukat naman po natin to, hanggang doon naman nasa 200. Sayang yung 30 cm, hindi na namin siya ipo-force balance para sa plastering. At saka hindi rin po maganda yung ganong kakapal na plastering. So maganda pa naman po siya kasi corner, yung corner area. So dyan, ang gagawin ko na lang plano, maglalagay tayo ng niche. So para hindi na po sila bibili ng anong tawag dito, ng mga shampoo holder. So maglalagay tayo ng niche. Yung niche po, yung binabakbak po yung wall tapos tina-tiles. Bali nakalubog po yung part ng wall na yon para meron ka mga may papatong na mga sabunan, shampoo. So dahil ito may opportunity naman na malagyan natin kasi ganyan nga yung setup niya, tsaka medyo nasa corner area na. So di ba? Napaganda pa. So ito yung sample ng may niche. Yan, bali paglilinya naman po ng mga sanitary pipe. Yan. So ngayon nandito muna si Master Jojo. Yan, punta muna tayo dun sa hardware. Yan, dadaan muna ako sa kabila para makapagbigay din ng assignment dun. Dito naman tayo sa isang project natin. Ito yung ongoing. Ito yung mga nagawa kahapon. Ayan, may gate na po tayo rito. Diba? So ang kulang na lang po nito yung pinaka barrel bolt nya. So barrel bolt po dito sa horizontal at saka dito sa pinaka permis nya sa flooring. So bubuksan lang po yon kapag kailangan magpasok ng mas malaking bagay dito sa entrance. So dito na namin ipipermis po yung para sa barrel bolt na naka vertical. Yan yung isang tatrabahuin ni Master Jojo, yung sa floor drainage natin. Yan gamit po yung angle bar. Tapos naman po yan ang natin, yung mga natira pa nating kabelya na 12mm. Yan, lalagyan po yan. So yun ang gagamitin natin talaga para matibay po siya. Tapos sa window grills, ayan, may natira pa tayong 1x1 na square tube. Yan, gagawin natin yung window grills dito. Ayan, nakabalik na si Master Jojo rito. Ay, si Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yan, good morning. So, ito naman po yung kanyang minamasilyahan. So, Kuya, kasya yung Acrytex primer. Kasi sir. Pati sa ilalim. Oo. Ikaw na bahala. Tapos si Louie. Louie, good morning. Good morning. Pagpapatuloy ni Louie yung installation ng tiles dito. Yan. Nakabang na rin po yung po namin, yung water line. Ulitin ko lang bago po mag-abang ng linya para dun sa water line ng shower. Bilhin nyo muna
Yung kagaya nung ginawa namin na nakaraan, binili muna namin bago umpisahan to. Tapos plinantilya namin yung sukat. Yan, baka ho kasi kapag nabili nyo, yung extension niya ay hindi naman po ganun kahaba. Baka hindi na shower yung dating no kasi nakauntog na sa ulo. Baka yumuko ka. Kaya yun, kailangan ganun muna para maplantilya po natin yung abang ng water line. Dito nga po pala mga karosyon, napili ni ma'am na design at saka kulay puti. Yan, tama po tayo. So nagbigay lang tayo ng suggestion kay ma'am, pero si ma'am pa rin po yung magpa-final ng anong gusto niyang design at saka color. So hindi na iiba sa mga ipinakabit natin kila Master Batang. Ganda nga naman, di ba? Kasi dito parang dark po to kasing living area natin. Combination ng dark tsaka nitong tinge of gray. Yan ang makikita natin dito para pag tiningnan yung kanyang kitchen area, yun yung kagad yung may emphasize. Yun oh. Halos punas na lang po at linis na lang tong PVC panel. Punasan na lang po yun. Ganun din dito. Punas na lang, linis. Diba? So ito kailangan may window grills. Okay, installation of tiles, fabrication ng grills. Yan, gagawin dito, assignment at saka itong preparasyon para sa pintura. So dito, yung kanina pa niyong naririnig na Acrytex primer, yung buo din yung pinahid namin dito para matibay. Yan, yun yung pampaprimer natin. So meron tayong binili na ginagamit ni Kuya Dindo yung Davis Pondo. Hindi natin gagamitin yung para sa primer coat. So Acrytex primer muna. Yan, Acrytex primer bago yung top coat. Yan, dito natin gagamitin lahat yun. Yan, sa labas. Pati yun dun, yung pagpa-primer doon sa labas dito sa wall. Alright, punta muna tayo sa hardware. Yan, bili muna natin yung kailangan doon sa kabila. Dito na ulit tayo sa mini hardware nila Sir Danmark. Yan o. Yun nga lang ma'am, hindi kompleto no? Yung sa iba na lang po natin bibili yung iba. Ito yung mga fittings na hindi natin binili noon nung bumili tayo rito. Tapos sa PPR pipe, yan meron tayong mga fittings din kagaya nitong elbow. Yung with thread ma'am, nandito na. Yung mga with thread. Ayun, ito. Yan yung mga with thread. Mas patibay nga talaga yung PPR. Itsura pa lang. Pero iba po yung pandugtong nito. Bali yung fusion type na panghinang. Yan yung tutunawin ng konti or hihinangin ng konti tapos wala tayong ipapahid, hindi kagaya ng blue pipe. Yan pinapahira natin itong solvent pipe pagka yung mga blue pipe. Yan, bibili na lang natin sa ibang hardware yung kulang. Bali ito kompleto na yung mga binili dito natin na meron lang sila. Tapos yung mga kulang bibili na lang natin sa ibang hardware. Meron nga po pala tayong bibilhin pa na connector, yung male connector para po dito sa ating sa dugtungan po ng PPR pipe at saka doon sa abang na linya nitong water line nitong ating ginagawang project. So magkaiba po kasi yung linya. Yung sa gate valve, gumamit po sila ng blue pipe. Sa kanila natin bibilhin yun. Bali, ito po yung binili natin, 1,965 para sa mga fittings. Yan, salamat po ma'am. Okay na tayo dito sa isang hardware na pinuntahan natin. Ito lang yung iba pang mga kailangan na wala ron. Worth of 200 pesos. Ayun. Tara. Yan, dito na tayo. Yeah. Bale, ito yung panghinang natin. Ayan, so may iba't ibang sukat siya na available dito conforme doon sa binibili natin. Bali yung binili natin dito sa PPR pipe puro 1/2 lang naman. Yan, nandiyan na po yung panghinang niya. Ayan, tapos ito na yung mga karagdagan na fittings para po rito. Ito na Log, ikaw na bahala dyan. Solvent pipe yata Log, meron na rito, dalawa. Dalawa. Ayan ang binili rito. Ayan. Nagagamit mo na pala yung isa na. Nandiyan na, ginamit mo na.
Ayan. Mga linya. Ayan na. Ricky, kaya mapagkasya lahat para hindi nabibili. Walang tao sa office eh. Bahala na kayo, diskartehan nyo na lang ha. Oh, sige. Para makasave din si client ng kanyang materialis. Yan na, tinutukoy ko po yung pamorma. Yung iba kasi medyo reject na. Yung pamorma. Siguro sa susunod na ayun, no? Tapos yung iba yung nandito, medyo wala na talaga. Ayun, no? Baklas na. Siguro sa susunod na project bibili. Pero yung mga coconut lumber yan, mapapakinabangan pa. Punta naman tayo ng all home ngayon. Yung bukas na yan, mag-alas 10 na ng umaga. Yan, papunta tayo ron. Bibili na natin yung pull out basket para dito sa sinukatan nila Master Batang. Tapos pag nasa atin na, dadali natin sa kanila. Okay. Opya. Tara. Ayan, nandito na tayo sa all home. So bali dalawang ano nga pala ang bibili natin dito. Dalawang pull out basket na pang baso at saka pang pinggan. Tapos bibili na rin po tayo ng pull out basket para sa condiment. Ayan. So itong part na to, ilalagay natin dun sa sinukatan ni Master Ryan sa may gilid ng lababo. Bali may partition pa dun. Sayang naman kasi yung space na yun. So ito. Tapos ito yung binili natin, pull out basket. So kailangan bilhin muna natin tong pull out basket bago nila i-assemble po yung aluminum kitchen cabinet. Yan, para po to sa mga pinggan. Tapos meron din tayong biniling baso para sa baso. Tapos bibili tayo ng cutlery tray. Yan, cutlery tray ito. Tapos drawer guide, dito na rin tayo bibili sa sa loob. Yan, para may lagayan po ng mga utensils. Basta kayo na yan? Pili ka sir ng ano? Yung ano, ito na. Pili ka lang sir. Ganito rin ba yung haba, no? Pareha lang? Pare-pareha. Pare-pareha? Yung ano, yung sa drawer. Ay, sa ano, pull out basket. Pull out basket. Halos ganun din ba? Kasi isa lang yung ano nito, pare. Paglalagay. Ito po yung susukatin niya. Yan. Mamaya sumobra to. Ano nga ba? Maliit to sir eh, katulad silang to. Kaya palitan natin. 40 na lang po. Yan o. Yan, shoutout kay Kuya doon sa nag-a-assist. Yan o, di ba? Inspect muna, inspect para sure ball yung bili. Tapos bibili rin po tayo ng kasing haba nung ng pull out basket na cutlery tray. Yan, pipili na lang tayo rito. Check nga natin to. Tapos ito, installan na lang ng drawer guide. Merong ipapatong muna ng aluminum para maganda. Yan, para solid. Oh, yeah. Ito, sakto-sakto na itong kinuha ko. Yan, okay na. Yan lang yung mga bibili natin, pati yung drawer guide. Okay na tayo rito. Ayan, bali e-bike nga lang po pala yung dala natin. Yan, nagpasis na lang po tayo rito para may tali rito. Patali ko na sir. Makisuyo na lang yan. Marami pala yung binili ko. Pero kaya yan, tali. Magmumukha nga lang tayo dito ang delivery ng Lazada and Shopee. Dito na tayo kila Master Batang. Opya. Opya, opya, opya. Opya. Pare, delivery pare. Shopee. Oh. Good morning pare.
Okay, makisuyo na. Kita mo, nagkasya sa e-bike. Oo nga. No, kung nakamotor tayo, hindi ito madadala. Oh, gamit na gamit ang e-bike. Ito yun eh. May bayad din ito, ito plastic. Oo, kasama lahat yan. Shoutout boom, ano, nagmerienda ka na? Pero quality ito. Oo, quality. Cabinet yan boom. Electrical din mo may baka ito, mga 10 mahigit. 10 nga, tama ka. 10. Bili mo ganti-ganto rin eh, 10,000. Pare, meron tinuturo dyan si, ano, Ayam ba? Ito perfect kitchen din to eh. Okay. Ito din yung, kaso ito malapad yung magkakasama na ano. Oo. Pare, ito, wala na to. Wala nang ganito. Damay na ng pintuan. Tapos ito yung tinutukoy niya eh. Ayan. Yan. Kaya may drawer guide pa akong extra binili. Pre, kompleto na yan pare, tingnan mo. Pre, ang plantilla mo rito, nasa ilalim to. Tanda mo yun sa pinggan. Pero aangat ka muna ng 30 bago mo install yung ano. Siguro 30 pataas. Para hindi tumama yung mga plato. Oo, yan ang sukat yan eh. Tapos bigyan nyo na lang. Basta ibabaw plato? Hindi, ibabaw, ilalim yung plato. Ay, ilalim ang plato? O gusto mo kung pagkasyahin mo. Basta kung saan maganda. Oo, saan maganda pagkasyahin mo. Pero gamitin yung plato. Oo, basta ito, nasa ibabaw. Itong bigyan nyo ng, bigyan mo ng ano yun, location. Or kung hindi magkasya, tawagan mo na lang ako. Ganun na lang. Ito yung titukoy ko pare sa condiments. Okay, iwan na po natin sa kanila yan. Boom, merienda ka na boom. Bali mga karos, nandito naman tayo sa elementary school. Yan, malapit lang din dito to sa Lumina. Dito nag-aaral sila Kuya Aki. Yan, boboto na tayo habang maaga pa. Tapos yung tropa, pag uwi na lang galing trabaho. Mukhang mabilis lang naman yung botohan ngayon kasi barangay lang naman eh. Barangay election lang. Hanap po na tayong parking. Okay, bago tayo bumoto, yan, siguraduhin natin kapaki-pakinabang talaga yung boboto natin, di ba? Marami tayong naranasan ng pandemic, lalo na dito sa Lumina. Hindi kami na priority rito nung pandemic. So importante at mahalaga po yung bawat boto. At wag po nating ipagbibili yung ating boto. Yun lang po. Ayan, boboto na tayo. Okay na tayo rito. Yun na. Sobrang bilis lang. Pagkaupo ko, 2 minutes lang, tapos na. Tara. Ayan mga karos, hapon na naman po. Ayan, magbibigay na tayo ng update. Meron lang tayo ilan na mga sasagutin na katanungan dito sa comment section. Mula kay check natin. Yan, mula kay Kitty. Yan. Mukhang regular na viewer namin to. Kung hindi, baka kakilala namin. Halos kilala niya kami. At saka alam niya yung history ng vlog. Yan, lagi siyang nakasubaybay. Maraming salamat po. So simple lang yung katanungan niya na lagi naman po natin na sinasagot. Ayun no, yung tungkol daw sa condenser. So yun, nasa taas. So dito na lang tayo, medyo maaraw. So kapag nasa taas, actually mas mahirap talagang linisin kasi nasa taas. Hindi rin makakagalaw ng maayos yung mga maglilinis pagka nasa bubong na. Pero sabi according kay Sir Jan, halos ano lang daw naman sa kanila yung paglilinis. Halos same lang naman daw yung presyo kung magkano binibigay nila na presyo. So per unit yata nasa 1.5 parang ganun sa linis. So pag dito naman, syempre mas madali dito. Kasi diretso nasa baba na kagad. So hindi na mag-aakyat panahon po yung maglilinis. Yun lang po yung simpleng sagot po ron. Ayan. Tapos salamat kay St. Marcos Handheld Paper Sun Holder pala ang tawag dun sa napag-usapan namin ni Kuya Dindo, yung pintor. Yung para sa pagliliha. Okay, ito Jake Osorio. Ayan, sa issue talaga to, mas maraming nanghihingi ng ganitong katanungan. So 38 square meter, sabi daw sa kanya ng architect 1.5 million. So sa tingin daw ba natin, tama daw ba yung presyo or overpriced? Actually yung 38 square meter,
tanggalin mo lang tong gilid. Medyo mas malaki lang siya ng konti. Ito, tatanggalin mo lang to. Yan, at saka doon. Yan, alisin mo yan yung hanggang doon sa likod. Tapos magdagdag lang tayo ng konti rito. Tapos sa living area, hanggang doon sa back area, 36 square meter po yan. So magdadagdag lang ng 2 square meter. Actually, yung pagre-renovate, yung 1.5, kung ang mga ginawa naman po sa loob at labas ay pangmamahali na ano po na materialis, talagang pwedeng umabot sa ganung presyo. Pero kung simple lang naman po ay overpriced nga po. So depende po talaga, no? Depende. Tsaka may professional fee. Kagaya ng lumapit ka sa engineer at architect, pwedeng abutin talaga ng ganun. Mas maganda po kayo po yung yung magpasa at magbigay ng sample ng design, or di kaya magtanong po sa kayo doon sa architect na napagtanungan nyo ng mga simpleng pagpipilian ng renovation. Siyempre professional yan, mas bibigyan kayo ng mas magandang quality at saka mas magandang design ng renovation yan. Kaya siguro pwedeng umabot ng ganong kalaking halaga. So pwede naman po yung mapababa, matatapos yung bahay nyo na hindi naman po aabot ng ganong kahalaga, pero matatapos yung bahay nyo ng kompleto. So dati pinapaliwanag namin, kung halimbawa ganito sa pintuan, so may mga ano po kasi yan, explanation eh. So may pintuan kang dalawa rito. Ito po kasi itong set na to, para nagkakahalaga ng ano to kapag kasama na yung bisagra. Yan, 3 bisagra kasama yung itong tawag dito, itong doorknob at saka ito. So pagpalagay na natin na nasa 7,000 ano to, 500. Yan, 7,500. Ngayon kung PVC door lang, malamang nasa ano lang siguro yan, nasa 4,000. So ang laki ng kaibahan. So 3,500. So may pintuan ka nga mura, pero mabubuo yung bahay mo. Yun nga lang, mura lang yung pinto mo. So dito naman gumamit kami solid door. Medyo mahal nga, pero may pintuan pa rin dalawa. So conforme. Kagaya naman dito sa Kisame, kung gusto mo medyo mura, edi mag ano ka na lang, mag hard duplex board ka na lang. So, mas mura yun kaysa sa PVC panel. So conforme, tatanungin mo si architect kung ano po ba talagang masan siya mapapamura. Tapos dito naman, so pwedeng hindi na maglagay ng cove ceiling, pwedeng ganyan na lang, isang straight na Kisame. Mas mapapamura kayo dun, mas makaka-budget. Tapos sa toilet and bathroom naman, kadalasan yung sa mga CR, hanggang dyan lang yung tiles, kahit hindi mo na paabutin sa taas. Yan, depende. Tapos kung ayaw mo na mas mahal ka pa, huwag ka na maglagay ng shower heater. Yan, diba? So pwede yung ganun. Tapos dito naman sa cabinet, so hindi nagagamit ng aluminum, pwedeng kahoy lang. Tapos sa tiles naman, pwede naman pong hindi na granite. So semi-granite na lang. So ganun po, pwedeng ganun yung details ng gagawing trabaho sa renovation ng bahay nyo, sir, para makamura kayo. Hindi kayo aabot ng 1.5. So sa nagtatanong kung overpriced ba yun, so para sa akin, depende doon sa plano na pinagagawa nyo. Baka naman napakaganda kasi ng plano ni architect doon. Tapos kagaya nito, siguro pwede naman to stainless para mas maganda yung quality. Siguro baka stainless yung ilalagay nyo sa gate. So pwede naman ganito na lang, tubular na lang. Tapos GI, yan para mas mura, mas makatipid kayo. So ayun, sana nasagot po natin ang konting inyong katanungan. So hindi ko masagot lahat, sana nakatulong. Okay mga karaos, yan lang po muna yung update natin dito. So yun, nakita nyo yung ginagawa ni Louie ron. Tapos yung ginawa ni Kuya Dindo rito sa Masilya, yung preparasyon dito. Yan, bukas ipagpapatuloy ito. Tapos yung dito banda yan, may palitada na po yan. Tapos ito yung installation ng tiles. Yan, nakikita na yung pinaka-design niya. Yan, super white nga po pala yun, nasa paligid ng ating accent wall. Yan yung arte na accent wall. Super white. Tapos dito naman, ginagawa ni Master Jojo yung ating gate na ginawa niya kahapon. Yan, may barrel bolt na po yan. Ito. So itong lock nito, bandang kaliwa, yan, permis na po yan dito. Yan, may butas na yung ating flooring. Yung lock niya. Tapos ito yung sa lock ng gate. Tapos may susian na rin po siya. Tapos ito, inumpisahan niya na yung ating floor drain. Yan, floor drain.
bracing nito yung 12mm na kabelya, tapos 1-in-1 half po na angle bar. So dito ilalagay yan. Alright, dito naman tayo magbigay ng final update. Ayan yung mga napormahan nila. Mga nasa ano rin, nasa 4 na poste rin. Ayan o, dito, tsaka rito sa may side corner. Ay lang inabot boss eh. Wala na. Oo nga eh, wala na eh. Okay lang yan. Pwede ilagay. Rejected na talaga. Yung pwede pa yun. Yung namin. Ayan. So ito pa, 3. Ayan, binubuhusan na lang nila. Okay, dito tayo sa likod. Ayan, linya. Ayan. So papansin nyo lang dito, puro PPR pipe yung mga ginamit namin dito. So sa lupa kasi maraming mga nakadrop tapos malambot. Hindi kagaya ng mga ginawa natin dun, blue pipe. Okay lang, medyo matigas naman yung lupa rin. So ito yung cut spacing natin, bago na po yan. Tapos sa water line nya, ayun sa water line. Tapos dito meron pa tayong isang linya ng floor drain para naman to sa automatic washing machine. Tapos isa pang water line dito, yan para sa automatic washing machine. Lavatory, yan lavatory. Tapos water line ng lavatory. Tapos yung pangalawa naman po, para naman po yan sa supply hose ng ating water closet at bidet. Tapos dito water line naman po to para sa shower set. Tapos ito yung ating floor drainage. Tapos ito naman po yung ating water closet. Tapos pasingawan yan, gagawan pa namin ng linya. Yan, palabas na po rito. So dun sa fittings nga po pala ng ng PPR pipes, wala pala ako nabili na coupling. Kaya madali na lang yan, ihahabol natin bukas. Yan, tapos may makikita pa kayong tubo rito. Itong tubo na to papalabas, yan naman po yung sa drain, floor drainage. Yan, ilalabas pa po nila yan papunta rito. So ayan na pala yung ating maghahakot ng panambak. Pang ilang batch na to pare? Third batch to na pare na. O, pangatlong batch ng ating hakot. Available lang po kasi lagi siya tuwing hapon. Kaya hindi rin natin na mapa-full blast yung hakot dito dati. Dalawa yung naghahakot sa amin. Okay lang yan dahil maluwag naman po yung stockpile namin sa labas. Nagbubuhos na ng graba. Okay na alog daw, wala tayong nakaligtaan halos lahat meron Yun na lang yung continuation ng yung continue ng ating linya palabas. So sige. Pinaka ito na. Itong kahoy. Ibabaw. Sige. Tapos dito baka yan, magdadrop pa tayo dyan para sa shower. yung hose nito baka pumanterin ko sa tubig. Sige. Tabaklasin pa yung bag. Yan, tinatapos na nila Ricky tsaka ni Jamil yung buhos ng poste. Halos okay na rin tayo dito. Hakot. Ayan po yung bago maghakot ngayong araw si Rolly. Tapos usapan namin pagka tapos yung hakot niya, babalikan niya pa. Yan, babalik pa siya ulit. Yan, para lumuwag-luwag na ito. Importante rin kasi ito kapag nag-plastering, kaya kailangan maluwag po dyan.